Takbo! Lalong napabilis ang pagtakbo ni Gladys at Trina nang marinig nilang dalawa ang nakakatakot na sigaw ng lalaking iyon. Hindi nila alam kung saan sila patungo. Hindi rin nila alam kung bakit sila hinahabol ng lalaking iyon at kung bakit takot na takot sila dito. Basta ang gusto nila ay makatakas sa lugar na iyon, sa lalaking iyon. Madilim ang buong paligid, malamig at nakakatakot. Bilisan natin, Trina. Takot na sigaw ni Gladys sa kaibigan. Pero biglang nadapa si Trina. Trina, inalalaya niyang makatayo ang kaibigan pero nabuwal din siyang katulad nito. Nakita niyang malaking sugat sa tuhod ni Trina. Dumudugo pa ito. Nakita niya ang hapdi sa mukha ni Trina. Paglingon niya sa kanyang likuran, ay gano'n na lang hilakbot niya nang makitang nasa mismong likuran na nila. Ang lalaki, may hawak itong matalim na kutsilyo at malakas na napatilis si Gladys. Gladys gising. Bigla ang pagmulat ng mga mata ni Gladys. Iginala niya ang paningin sa paligid. Wala na ang lalaking humahabol sa kanya at kay Trina. Sa halip ay nasa opisina na siya. Ibig sabihin, panaginip lang pala ang lahat. Doon na siya nakahinga ng maluwag. Grabe ka, Gladys. Ngayon ka lang natulog sa trabaho mo, ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Puna sa kanya ng office mate at kaibigang si Pauline. Anong oras na ba? Tanong niya. Pumundong hininga si Pauline. Hay, uwian na kaya. Kaya ayusin mo ng sarili mo at nang makauwi na tayo. Ano ba? Tumayo na si Gladys at pinatay ang kaharap na computer. Nagtungo siya sa powder room para mag-retouch. Katulad ni Pauline, nagtataka rin siya sa ginawa niya kanina. Ngayon lang siya nakatulog sa trabaho at napanaginipan pa niya ang kaibigang si Trina na higit na 10 taon niyang hindi nakikita. Elementary pa lang ay matalik na magkaibigan na sila ni Trina. Lagi silang magkasama sa saya at problema. Nagkahiwalay sila nang graduate sila ng high school pero nangako sila na walang limutan. Lumuwas siya ng Maynila at naiwan sa probinsya sa Quezon si Trina. Simula noon ay naputol na ang kanilang komunikasyon. Wala siyang narinig na balita pa kay Trina hanggang ngayong 25 anyos na siya. Napapitlag si Gladys nang may biglang kumatok sa pinto ng powder room. Bumukas ang pinto niya. Gladys, ang tagal mo naman. Si Pauline lang pala. Lumabas din siya kagad. Sabay lagi sila sa pag-uwi ni Pauline dahil sa isang apartment lang naman sila nakatira. So ano ba talagang nangyari at nakatulog ka kanina? Tanong sa kanya ni Pauline habang sakay sila ng bus. Talagang hindi siya titigilan nito kaya sinagot na niya ito. Pagod lang siguro. Pagsisinungaling niya at ibinaling ang panin sa daraanan. Pagdating sa apartment ay nakakita sila ng nag-iisang sulat sa mailbox. Hindi malaman ni Gladys pero nakaramdam siya ng kung anong kilabot pagkakita sa sulat. Kinuha iyon ni Pauline galing sa Quezon Province. Nakakunot ang taong tanong ni Pauline. Para pala sa'yo. Para sa akin? Nanginginig na tanong ni Gladys. Oo, pangalan mo nakalagay eh. At inabot na nito ang sulat sa kanya. Pinasa niya kung kanino galing ang sulat. Trina pareha. Bumilis ang pintig ng puso niya nang malamang mula yun sa kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Bago matulog ay binasa ni Gladys ang nilalaman ng sulat ni Trina para sa kanya. Gladys, tulungan mo ako. Itakas mo ako sa asawa ko. Lagi niya akong sinasaktan. Parang awa mo na. Hindi ko na kaya. Ang iyong kaibigan, Trina. Nawala ang antok niya sa nabasa. Humihingi sa kanya ng tulong si Trina. Hindi birong bagay ito. Kaya pala napanaginipan niya ito. Malamang ay sa iyong pangitain na nasa hindi magandang kalagayan ito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Uuwi siya ng Quezon na tutulungan niyang kaibigan. Malakas ang kutob niyang nasa peligro ang buhay ng kaibigan niya. Iginala ni Gladys ang paningin sa paligid pagkababa niya sa bus. Sa wakas nakabalik ulit siya sa Quezon matapos ang napakahabang panahon. Tinignan niya ang oras sa wristwatch na suot. 3:30 na ng hapon. Sa ngayon ay hindi pa niya alam kung saan tutuloy. Naibenta na kasi nila ang bahay nila ng permanenteng manirahan sa Maynila, ang buo niyang pamilya. Naglakad-lakad pa siya. Wala pa rin pinagbago ang lugar na kinalakhan niya. Hindi pa rin simentado ang daan. Puro kubo ang kabahayan. Sa madaling salita, probinsyang-probinsya pa rin ito. Pinagtitinginan siya ng mga tao habang naglalakad. Isang maliit na tindahan ang kanyang nakita at napagdesisyonan ni Gladys na bumili ng kahit anong makakain. Pabili po nitong tinapay at isang soft drinks, sabi niya sa tindera. Habang kumakain ay napinsin niyang parang tinititigan siya ng matandang babae na nakaupo sa harap ng tindahan. May problema po ba, Lola? Tanong niya sa matanda. Tumayo ang matanda at itinuro nito ang damit niya.
Doon lang niya napansin na bahagyang basa ang damit sa kanyang suot. Butas pala ang plastic na pinaglagyan ng soft drinks niya. Akala niya tuloy ay kung ano na. Alas 8 ng gabi. Dahil sa gabi na ay napilitang magtungo si Gladys sa bayan para humanap ng hotel na maaari niyang tulugan para sa gabi ngayon. Isang mumurahing hotel ang kanyang nakuha. Maliit lang ang kwarto pero ayos na yun para sa kanya. Total naman ay isang gabi lang naman siyang mananatili roon. Bukas na lang siya pupunta sa kinaroroonan ng kaibigang si Trina. Ayon sa napagtanungan niya ay lumipat na sa Polillo Island si Trina at ang asawa nito. Napakarami na pala niyang hindi alam ngayon sa kaibigan. Medyo nagulat siya kanina nang malaman niyang nakapag-asawa na ito. Hintayin mo lang ako, Trina. Huwag kang magalala. Tutulungan kita. Sabi niya bago matulog. Malakas ang hangin na humahampas sa mukha ni Gladys habang sakay ng bangkang dimotor na maghahatid sa kanya sa isla ng Polillo. Maliit lang ang islang iyon, kaya nasisiguro niyang madaling matutundo ng kinaroroonan ni Trina. Talagang nasasabik na siyang makita ang kaibigan. Makalaki rin kasi ang utang na loob niya dito dahil minsan na siya nitong iniligtas sa pagkakalunod niya yun. Kung hindi dahil dito, malamang ay patay na siya. Kaya naman ngayong humihingi ito ng tulong sa kanya ay hindi na siya nagdalawang isip na pagbigyan ito. Inilabas niya ang sulat mula kay Trina at muli niyang binasa. Hindi nila kung ano ang nangyayari sa kaibigan pero saan at paraan ang pagkakasulat nito ay parang naging miserable ang buhay nito. Tanaw na niya ang isla hanggang sa marating na nila ito. Lumubog ng bahagya ang paa niya nang sumayad ang talampakan niya sa puti at pinong buhangin ng isla. Pinuno niya ng sariwang hangin ng dibdib. Napakaganda ng kapaligiran. Kinausap ni Gladys ang bangkero. Amano, anong oras po ang biyahe ng bangka pabalik ng bayan? Tanong niya. Naku ma'am, 5 araw pa bago uli may bangkang pumunta dito sa isla. Sagot ng matandang bangkero. Ibig sabihin 5 araw pang hihintayin ko bago ako makabalik sa bayan. Ganoon na nga po ma'am. Hindi maaari iyon. Ang balak niya kasi kapag natagpuan na niya ang kinaroroonan ni Trina, ay ilalayo na kaagad niya ito at isasama papuntang Maynila. Dahil desidido sa plano ay nakaisip pa ng paraan si Gladys. Manong pwede po bang sunduin niyo ako dito bukas ng hapon? Sabi niya. Ma'am, dodoblehin ko po ang bayad sa inyo. Mabilis niyang sabi. Kakamot-kamot sa ulo na sumagot ang bangkero. Sige po ma'am, anong oras ko po kayo susunduin bukas? Alas 5 ng hapon, sagot ni Gladys. Sige po ma'am, pupuntahan ko kayo sa oras na gusto niyo. Salamat manong, aasahan ko po kayo dito bukas. Sabi niya tuluyan na siyang nagpaalam sa bangkero. Matapos ang pag-uusap na iyon ay naglakad-lakad si Gladys at isang mangingisda ang kanyang nakasalubong. Excuse me po, pwede po bang magtanong? Sabi niya sa mangingisda habang hinahawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha dahil sa malakas na hangin nagmumula sa dagat. Ano yun, Ining? Tanong ng mangingisda. May kilala po ba kayong Trina Pareha? Trina Pareha? Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan na iyan. Wala akong kilalang Trina Pareha, Ining. Nalungkot si Gladys sa ranirig. Salamat pero may isang Trina akong kilala. Nagliwanag bigla ang mukha ni Gladys. Si Trina na asawa ni Gardo. Maaaring ang Trina na tinutukoy ng mangingisdang ito ay ang kaibigang hinahanap niya. Siguro ay hindi alam ng mangingisda na ito ang apelyido ng kanyang kaibigan ng dalaga pa lang ito. Saan po nakatira ang Trina na sinasabi niyo? Nasa gubat silang mag-asawa. Gubat? Bakit sila nandoon? Matapos maikasal si Gardo ay Trina, ay dinala na ni Gardo ang asawa sa gubat para doon manirahan. Halos 5 taon na silang nagsasama ngayon at may isa na silang anak. Nagtataka nga kami dahil hindi na nagagawi dito ang mag-anak. Na iyon, pagkukwento ng matanda. Ganun po ba? Pwede niyo po bang ituro sa akin kung paano pumunta sa gubat kung nasan ang tinutukoy niyong Trina? Pakiusap ni Gladys. Hanggang dito na lang po, sabi ng tricycle driver kay Gladys. Bumaba na ng tricycle si Gladys. Nasa bungad na sila ng gubat kung saan naninirahan si Trina. Madilim-dilim na rin dahil mag-aalas 5:30 na ng hapon. Pwede niyo ba akong itid pa sa pupuntahan ko? May halong pakiusap ang boses na sabi niya sa driver. Pasensya na po, pero wala talagang tricycle na bumibiyahe papasok sa gubat. Sagot ng driver sa kanya. Sino po ba ang pupuntahan ninyo? Si Trina Pareha. Kilala mo ba siya? Si Trina na asawa ni Gardo? Tanong ng tricycle driver. Siya nga. May pag-aalinlangan na sagot ni Gladys dahil hindi pa naman siya sigurado na ang Trina na asawa ni Gardo ang hinahanap niya. Pero nasa puso niya ang pag-asam na sana nga ito ang kanyang kaibigan. Gabi nito na lang po. Didiretso niyo lang po ang daan na iyan. Tukoy nito sa isang daan na ginawa lang ng tao.
Tinabasan at hinawi ang mga damo para magkaroon ng daanan ng tao. Pagkatapos may makikita kayong ilog at sundan nyo lang po ang agos nito. At kapag may nakita kayong bahay, iyon na po ang bahay ni Trina at Gardo. Pagpapatuloy ng tricycle driver. Matapos magpasalamat ay nagsimula na sa paglalakad si Gladys. Sa kanyang paglalakad ay isang babae ang kanyang nakasalubong. May kahabaan ang buhok nito at nakaitim ng blouse at palda. Dahil nakayupo ito ay di niya makita ang mukha nito. Tatanungin niya sana kung kilala nito si Trina pero parang napakabilis nitong maglakad. Mabilis din itong nawala sa paningin niya. Kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Ilang minuto pa ay nagtaka si Gladys dahil muli niyang nasa lubong ang babae. Mas pwede bang magtanong? Sabi niya pero nilampasan lang siya nito. Sandali. Natigilan siya ng lingring ito dahil wala na agad sa likuran niya ang babae. Saan nagpunta yun? Imposibleng ganun lang siya kabilis mawala. Muntik nang mapasigaw si Gladys ng pagharap niya ay nakatayo sa harap niya ang babae. Nakatitigil sa kanya at blanco ang ekspresyon ng mukha. Nakaramdam ng kilabot si Gladys sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Napako ang atensyon niya sa suot nitong kwintas na may pendant na hugis puso. Miss, pwede bang magtanong? Sabi ni Gladys pero natiling nakatitig lang ito sa kanya. Nakakaramdam naman ng takot sa harap na babae. Inilalabadan yun ni Gladys. Miss, huwag ka nang tumuloy. Halos pagulong na sabi ng babae. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses nito. Anong sabi mo? Huwag na akong tumuloy. Nakunot ng tanong ni Gladys. Hindi na sumagot pang muli ang babae. Tuloy-tuloy itong naglakad palayo sa kinaroroonan niya. Miss, sandali. Pahabol ng sigaw ni Gladys. Pero hindi man lang siya nito niyon. Naiiwang nagtataka si Gladys. Ano ang ibig sabihin nitong huwag na siyang tumuloy? Sa wakas nakita na rin ni Gladys ang ilog na tinutukoy ng tricycle driver. Ayon dito ay sundan niya lang ang direksyon ng agos nito at makikita na niya ang bahay ni Trina. Napangiti siya dahil ramdam na niya ang nalalapit na pagkikita nila ng kaibigan. Halos